Grabe talaga 'tong batang ito 'no, napakaswerte. Ang dami nag-i-sponsor. Faustino Oro, 11-year-old international master at hinahabol pong maging maagang grandmaster ito. At itong nakaraan lang, nakamatch si Anand, legendary ng India. Natalo nga lang siya sa match pero marami po siyang natutunan doon. At tayo po bilang kapartner ng Internet Chess Club ngayon, tinanong ako, kasi sponsored by ICC si Fausti eh. Tinanong ako, sino bang pwedeng makamatch dyan? Ayan, nilatag ko po kung sino-sino at nag-decide po sila na unahin kay Grandmaster Oliver Barbosa, ang kababayan nating nasa US ngayon. Pero for confirmation pa, niluluto pa yung details mga kamatsas. Abangan nyo po, ipopost kagad natin once na mag-release sila ng final details no, ng match na yon. At ila-livestream natin, Faustino Oro versus Grandmaster Oliver Barbosa, si Barbie. Okay po mga kamatsas, at ngayon, habang nagiintay tayo ng kamatch ni Fausti dito sa Pilipinas, ay atin munang pasadahan itong mga best games niya nitong nakaraang Title Tuesdays na lagi nating minomonitor weekly. Unahin natin ang laro niya against Grandmaster Gabrilian ng Russia. 3 games po i-analyze natin. Susunod natin ang laro niya kay Ferruccia. Tapos pangatlo naman, yung laro niya kay Vincent Keimer, yung mga mabigatang nakakaharap ng batang ito. At bago yan, sagutan muna natin yung puzzle na palagian nating iniiwan. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung daily puzzle natin kahapon. Congratulations sa mga nakakita ng Rook D8 check sacrifice. Ang purpose po makapture yung pawn with tempo check at wala ng ugat na dumidepensa sa queen. Ayan. Sa end part po ng video, ang ating mga shoutout sa mga nakatamang sagot. At ito naman ang iiwan nating daily puzzle for today's video. It's white to play. Ano kaya ang mabagsik, precise na gagawin po ng puti dito? Okay? Lapag nyo na ang inyong mga kasagutan sa comment section below. Alright, at ngayon po, simulan na kagad natin. I am Faustino Oro versus GM Gabrilan. Nag-E4, C5, sinabayan ng Sicilian, Knight F3, D6 at nag-D4, takes, Knight F6, Knight C3 at tinirahan ng classical variation ng Sicilian, Bishop C4. Ayan, parang Bobby Fischer, naalala ko, no? Nakasosin Sicilian, no? Naka E6, okay, at nag-Bishop E3, A6, parang Sicilian Scheveningen na to, naka A6, no? Najdorf. Nag-Queen E2, pagka ganyan pong inaangat ang reyna, magkakasling sa queen side yan. Bishop D7, Bishop B3, umilag muna para hindi na matempohan ng B5 attack. At hinabol pa rin ni GM yung bishop. Nag-F4, kumbaga wala nang paki dito yung bata at ang gusto niya maka-atake, F5, E5, at nag-Queen C7 para may pang-agap, may pang-suporta sa pagtatangka dito na po pwedeng mag-E5 attack. At nag-castling queen side na nga. Tapang ng batang to, no? Umaatake. Nag-B5, ayun, para kontrolin ang C4 square, Knight C4, B4, ang paparating, at nag-Queen F3, ayun. Teka muna mga kamatsas, atras ko muna, ang Queen F3 po ni Fausti ay novelty, dahil E5 ang old line dito. Kung computer ang titignan natin, G4 ang gusto niyang novelty. G4, ano? O kaya Bishop F2. Yan po ang tira ng computer dito. Bishop F2 idea is to play E5. G4 idea is to play G5. Parang Keres attack, King side attack. Okay, pawn storming. Pero balik tayo sa novelty na ginawa. Queen F3 pero hindi po nagustuhan ng computer. Bad movean kay Fausti. At nag B4. Ayun, diretso atake. Ayun, at nag-Knight CE2. Ayan. Kung kayo po ay familiar sa Sicilian, no, parang gusto ko mag-Knight D5 dito. 'Di ba may mga ganyang Sicilian, nag-Knight D5. Pero siyempre, nakakatakot din. May nerve din talagang kaakibat. Nag-E5, inatake ang Knight. Yun nga lang po parang yung D5 na weak, yung F5 na weak, parang ang sama nung E5 dito ni GM ah. Kinapture lang, capture and Knight F5, no? Parang sumama yung D5. Butas eh. At nag-Rook C8, ayun, pinatungan, threatening knight takes, and then may matchas nga naman diretso, pero bad move ang binigay ng computer. Mas mainam daw po ay capturing na kagad, and takes A5 pala, and then A4 para magkaroon kagad ng malakas na atake, lalo na nandyan ang White King. Pero balik tayo sa ginawang Rook C8 at nag-Rook D2, syempre, forced na yan para depensahan.
at nag knight c4. Ayun, dumiretso ng atake. Rook d3 lang. Kinapture ang bishop. Puro good move si GM. Bumawi. Knight xe3 and bishop b5. Ayun, bagamat sa aking mata po ay attractive yan kasi nakakatusok talaga no? Pero bad move. Dapat daw po ay bishop to c5. No? Use the tempo for development and makapag-castling na sa king side. Ayan, napakahalaga po. Napaka-vital ng development sa chess talaga, especially sa opening. Pero balik tayo sa sundot bishop b5 ni GM at nag-rook d2 umatras. Ayun. Ang gusto ng computer dito ay c4. Talaga? Kasi pag inenpasan capture, anytime naman may rook takes c3. May pangsalubong sa queen, ano? Ngayon, kung ang gagawin naman ay ilag, may knight g3. Yung para depensahan yung pawn and timing to play knight d5 later on. Ayan. So may mga butas-butas no? D5, F5, masama yan para sa akin. Parang nanganganib no? Rook D2, balik tayo and nag-bishop E7. Yan, gusto na mag-castling ni GM. Pero dapat daw po is bishop C5. Mas aktibo kumpara dito lamang. Ayun. G4. Kumbaga, nagbanta dito si Faustina. Sige. Sige po, kuya. Bata pa to pag nag-castling ka dyan, G5 bang kita. Nag-H6 muna na pressure naman si GM sa paparating na G5 pero na bad mo ban. Ang accurate po dito, wag masindak kay Barbara. Mag-castling lang. Grabe H6. H4, good move. Sige, mag-castling ka kuya. Mag-castling ka. Babasagin kita dyan sa G5. Ayun. Kumbaga parang nakaabang no? Gini6 lang. Paano kung gumanon? Hindi pwede capture. May exchange kasing magaganap sa Rook H1. Nag-Rook F1 muna si Fausti. No? Mukhang para sa akin po, ang lakas ng puwersa. Kasi doble-doble. Mayroon pang bishop doon. Para sa akin, malakas tong Rook F1. Pero sa computer, bad move. Dapat pala po, ituloy na ang G5. Ayun, may ganun na pala. Pag takes, Rook H1, takes, and knight h5. Ayun, para ma-close ang attack sa h file. Ayun. Okay, and magda-knight g3. Okay. Sacrifice. Pag kinain, teka muna mga kamadyas may check doon. Harang, may waga. Pag kinain tong sacrifice, check, harang, and knight d5. Ayun. Kita na kasi may check na paparating, may atake sa queen, ang dami pong butas-butas na paparating. Ayun. So, G5 daw, Pero, nag-Rook F1 muna. Nag-Rook F8. Todo-todo pressure si GM. Talagang depensado yung pawn. Pero, dapat daw po ang tira ay castling na. Grabe talaga tapang ng computer. Wala talagang puso, no? Walang nerve. Rook F8, balik tayo para depensa sa F7. G5 na ni Fausti, takes, knight h5, ayun. Dapat daw po dito ay knight d7. Naku po naman. Halos nakakatakot din Knight h5. At dito po, kinapturan lang ng batang ito, resign. Bakit po? Takes, pamamatsyas nakabakod na nga pala. Kaya yun ang purpose ng knight sa d7 para kahit paano may king to d8, tatagal pa. Grabe. Matindi tong batang ito Talaga namimitag ng GM Uy, ngayon ko lang nasabi yun Namimitag. Bagong salita na naman tayo. Okay, sunod natin. Ito, kalaro niya, si Alireza Perusa. Matindi to, malaking isda to, kumbaga. Analyze natin. White uli dito si Fausti. Tingnan nyo nga naman ang rating ni Fausti. Blitz rating niya sa chess.com. Mamaw, 3100. Di ko pa naabot yung rating na ganyan, mga kamatsas. Ang tindi. Taas ang rating. Nag-E4. E5 si Perusa, Knight F3, Knight C6. Ruy Lopez ang pumasok. Tinirahan ng paborito ni Wesling Berlin. At dito ay nag-castling at Knight E4, Rook E1, Knight D6. Ayan. At exchange. Ganyan po talaga Natural po ito sa Berlin. Yung ganitong variation. Bishop E7 para takpan ang dangerous E-file. At nagbi-bishop F1 talaga kasi po para ma-preserve yung light square bishop. Maka-D4 na mamaya. And capture, castling, at dito nag-D4. Okay? To give way na maka-develop naman ang dark square bishop. Nag-bishop F6,
tinusok mo na ang tore, nag-rook E1. Naalala ko si Meow Meow, mga kamatsas. Asan na kaya yung batang yun, ano? Ayan. Gala yun, no? Gala yung mag-ina. Paikot-ikot sa buong mundo. Huling laro niya yung World Team Rapid and Blitz. Ayan. Magka-teammate sila ni Fausti, no? Ito kasi lagi tinitira ni Meow Meow dyan, Rook E2 eh. Yan lagi. Rook E2, tinatakpan niya yung bishop pero may purpose tong Rook E2. Pero natural is Rook E1. Naalala ko lang kasi naging game ni ano to eh, ni Meow Meow, no? Rook E8 tapatan C3. Parang ano gusto lang manabla ni Perusia sa batang to Ba, na ano na, kumbaga namamalahibuhan na sila dito sa batang ito Bishop F4, D5, Bishop D3, G6, Knight D2. Very easy kasi, parang walang masyadong gulo-gulo pagka ganitong variation Knight F3, improve the knight. Bishop F5, palit-palit. Syempre, itong batang ito, sa isip niya, Kuya Perusia, tabla? 'Di ba? Payag na. Knight G7, idea is iikot yan. So yan talaga, haba ng linya dito, bookline pa Ang haba ng panablang linya. Kaya marami naiinis kay Wesley dito sa linyang to pag ginagamit niya, panabla daw Pero applicable po ito sa puti, no? Okay na okay ang puti dito since underdog sa rating si Fausti. Tapos si Perusia, grabe kalayo ng rating. Yan 200 points. Halos ang difference. King G7 at yun, teka muna po mga kamatsas, no? Pag King G7 is novelty, Queen E7 ang nakatala pa sa opening database ng chess.com. King G7, Queen E3, kumbaga yung bata, islog-islog lang, bahala ka dyan. Anong gagawin mo? Islog-islog lang, capture-capture, Knight C7 and Queen F4. At dito po nag-Queen F6, takes, and the King to F1. Ayun, support muna para yung pag-alis ng knight, no worries sa rook. Sarap sana mag-knight D7 check no? Yung nga lang yung knight, depensado yung tore. Sarap sanang parang makuha ng buong-buo ang tore, no? H5 para pantay lang ang pawn structure at nag-F3. So idea, magkiking F2, Rook E7, waiting, Knight B5 at dito po, sino kaya ang nag-offer ng draw sa kanila? Pero ito naman po talaga ay tabla talaga, drawish talaga, no? Tabla. Ayan, nako, grabe itong batang ito. Nananabla na sa mga mamaw itong susunod natin kay Vincent Keimer. Kilala niyo 'yon, di ba? Yung palagi nating napapasadahan din na pambato ng Germany. Top player ng Germany si Vincent Keimer. Yan po ang susunod nating i-analyze. This time po ay black naman si Fausti. Tinirahan ni Keimer ng Knight F3, Knight F6. B3, D5, Bishop B2, Bishop to F5 at nag-G3. Simple lang, double fianchetto lang H6, Bishop G2, E6, develop lang para sa Bishop, castling, Bishop E7, D3, castling at simple lang po dito ang opening ni Vincent Keimer. Yan. Speaking of opening mga kamatsas, pinag-aaralan natin sa Kamatsas Super Supporters. So sa mga gusto pong mag-join at mag-rigid training talaga sa opening studies, tinuturo ko po doon yung aking expertise na Hyper Accelerated Dragon. So ang details po ay nasa description below lang po Ayan, sa mga gusto pong mag-join. So, basahin niyo po yung details. Knight C3. Ayan, medyo kakaiba yung Knight C3, Dito kasi, di ba, usually pagka ganyan, Knight B dito ang formation ng Knight. Tapos Rook E1, E4, mga ganon. Pero dito, Knight C3, tinakpan ng Bishop. Medyo unusual itong Knight na to. Bishop H7. Medyo tamang duda si Fausti. Baka mamaya tamaan ng E4 nga, mga ganong tempo. Umiwas na. At nag-E4, ayun, diniretso. Pawn sacrifice. Kinapture lang. Kung ako, kakapturing ko rin yan Knight E5, ay, yun ang mga kargahan. Kasi pagka pumalag pa ito, may Bishop takes B7. Knight BD7, yan din ang una ko naisip. Bookline pa to mga kamatsas. Takes, ayun. Novelty na yung Knight takes, Queen takes D7. Kung ako, ito gagawin ko, normal Para mag-connect ang tore ko, magamit ko kagad sa developments. Pero Knight ang pinang-capture ni Fausti. Knight takes E4 and nag-C6. Ayan, para totally mablock na niya yung power ng diagonal pressure. At nag-A4. E5, pinantayan lang ang space. Queen F3, bakit nag-Queen F3? Bishop F5, bumalik na uli sa eksena ang Bishop.
Bakit ano idea ng Queen F3? Nalaliman ako. Basta mag-connect lang ang Torre siguro. H4. Rook E8. Rook E1. Knight B6. Lilipat ba sa D5? Knight D2 and the Knight D5. Ayun na nga po. Pinalakas ang Knight. Knight C4 lumipat din. Bishop F6 palit-palit. At palit-palit. Ayun. Iba yung technique ng batang to kasi alam niya magpipilit na magpipilit sa kanya. Unang-una, bata. Tapos sa rating, medyo may diferensya din. Ano? Kaya, alam niya magpipilit. Genius, palit-palit lang ang pyesa eh. Queen E7 at Queen E5. Hanap-hanap lang dito ng kalikot. Ayun, nag-blunder si Fausti. Pero hindi halata, no? Kung ako po mag-a-analyze, nasaan? Bakit blunderations yan? Hindi halata, no? Kita nyo ba? Sinimplihan lang. Napitasan lang. Grabe, napitasan lang ng pawn. Yun lang yun. Pero dapat daw po kasi ang tira ay Queen B4. Simple yung Queen E5. Akala mo threat kasi yung bishop. Yung pala kontirya yung pawn. Grabe pala. Balik tayo. Napitasan ng pawn. Ayun. Grabe. Isang pawn lang yung kinuha sa kanya. Oh. Yun lang. Mahirap na makasurvive sa ganitong level of opponent. Ayun, napitasan pa ng pawn doon. Ayun. Nagkasunod-sunod. Takes. Nagpa-quality down lang sa kanya si Kamer. Pero tingnan nyo po, yung momentum of attack. Yan ang kailangan nating matutunan, mga kamatsas. Rook D6. Queen E7. Ayan, Knight lang yan. Pero tingnan nyo po. Ang dami kasing pawns eh. Threat uli yun. Queen D6 para depensa. At Knight F3. Threat ang Torre. Ayun, nagkasunod-sunod na talaga. King H6. At ayun, nanimot. Naku po, may Knight F7 pang paparating. Aray, nako, ang sakit. Rook F8, Knight F7. Ayun. Ang suma, ubos. Simot ang pawns ni Fausti. Grabe, Queen E5 and Queen F4 check. Yun, dinaan na lang sa gulang, sa yaman. Kumbaga, dinaan sa yaman. Grabe. Yun ang kailangan pang idagdag ni Fausti, yung mga meron na palang mga simpleng tinetreat sa kanya, hindi niya namalayan. So nabibitawan pa niya yung mga ganun, ano? Dapat kasi sa chess talaga total alertness talaga yung dapat na i-apply, mga kamadyas eh. Talagang alistado ka dapat, kaliwat kanan, taas baba. Ganyan ang chess eh. Okay mga kamadyas, at sana po natuto kayo. Thank you so much. At bago po tayo mag-shoutout, muli po pinag-iimbita ko ang Kamadyas Super Supporters membership button. Ang link po ay nasa description below. Click nyo lang para mabasa nyo po yung details. Marami na po nagjo-join, mga kamadyas. I-try nyo lang kahit one time lang. At kung magustuhan nyo po, magtuloy-tuloy kayo. Kung di man po, pwede nyong ikat. So, pag po kayo ay nag-join, anytime, lahat po ng mga naging live sessions ng previous Sundays, mapapanood nyo po. Di man kayo maka-attend sa live Sunday, 10 a.m. to 12 noon, automatically naka-record na po yan after ng live. So, pwede po kayong makapanood, mag-replay ng lesson. Okay po. Ito po ang mga shoutout natin. Shoutout muna natin ang unang naka-comment sa ating video kahapon, si Kenneth Guira. Ayan, shoutout sa iyo. Thank you so much sa inyong mabilis na pag-comment. At Arnold Corbeta, talagang hindi nawawala talaga. Baram Mendoza, Colico Jr. Pedro, shout out. And Chachoy Hoops, Jexter Dungay, Emmanuel Prado Jr., Amansky, shout out. Timmy Kais, Rexon Bukay, Kaysandig Lenor Bigozo, ayan. Labikaya, Roberto Galino, NJDJ2. Okay, sino pa mga nakatamang sagot? Shout out natin. Ayun lamang po. Maraming salamat po mga kamadyas ha. At abangan nyo po, kaabang-abang ang match between Grandmaster Oliver Barbosa and I am Faustino Oro. Ayan, may natanggap na po akong details ngayon lang. Ngayon lang. So, i-confirm lang yung date no kung kailan. Pero definitely 10 PM po Philippine time magi-start ang match. So, 10 minutes plus 2 seconds increment ang time control. Ayan. So, pag na-finalize na talaga ng complete details, i-post ko po sa Facebook page Kamadyas and then sa community dito rin po sa YouTube natin. Okay, so maraming salamat po mga Kamadyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.